So, yun! So, what's up sa inyo mga kawasak? So, mga kawasak, ngayon ay ang ating content naman ay kung kung yung mga agency para makapunta kayo dito sa Japan. So, pagpasensyahan nyo na ang ating background kasi nandito lang ako sa kwarto tapos bagong laba pa, nagsampay pa ako. Makikita nyo, Tapos, hindi pa ako nakapaglinis. So, ngayon, ang papakita ko sa inyo guys is top 5 na mga agency at the same time is papakita ko din sa inyo, ibabrowse natin para hindi na kayo mag-browse isa-isa. So, papakita ko lang sa inyo at check natin may mga hiring. So, quick search lang naman yung guys. Hindi natin talaga iisa-isahin. So, ito yung top 5 na search ko na agency para makapunta dito sa Japan. At kasama na doon ang agency ko. Hindi yun the best. Yung agency ko, hindi din yung sikat. Pero isinama ko na din. So, yun. So, guys, welcome again. Welcome back sa ating vlog. So, ngayon lang ito nakapag-vlog talaga kasi wala yung kasama ko. Nahiya kasi akong mag-vlog kasi ang ingay kapag gantong content, di ba? Nasa loob ko ng kwarto. Yung kwarto ko naman is kwarto na katabi lang nito. So, wall lang na manipis yung pagitan is nakakahiya naman kung mag-imik-imik ako dito ng malakas, no? So, yun. Respect na lang din sa kasama ko sa bahay. So, ngayon, isamahan nyo akong i-search natin, guys, itong ating, ang una, Multi-Resources Development Corporation. Multi-Resources Development Corporation. So, ito, guys, yun, di pa pala nakapalo, no? Page ko kasi gamit ko, So, yan, guys. So, Multi-Resources Development Corporation, ang main office niya ay 14 United Street, Barangay Capitolio, Pasig City. So, ito yung kanilang information. So, Technical Intern Training Program, which is kami yun. 1 to 5 years yun Tapos, pag natapos mo yung TITP, so, SSW ka na, Specified Skilled Worker. Ibig sabihin nun. Mas mataas na yung sahod nun. Tapos, nga pala ngayon, may bago na namang rules ulit yung Japan, mga bagong trainee na darating is hindi nyo na kailangan mag 5 years bago kayo makapag SSW. So 3 years na lang, pero ang kapalit nun is kailangan nyong makapasa ng ENYONG bago kayo makapag SSW. So ako ngayon, inabot ako nung rules na yon, pero nakuha ko pa din yung 2 years ngayon. Bali, magpo 5 years ako. Tapos ko unang 3 years, tapos ngayon 2 years na kontrata sa bago ako mag-SSW. So, inabot ako nung rules na yun ngayon, kaya kailangan ko mag-take ng ENYONG, N4, bago ako kapag SSW pag natapos ko tong 2 years. So, ito guys, yung kanilang page, meron siyang 673,000 followers. Yun, nakapollow na to. Ito, vlogger din to So, guys, sa Japan to Yan, hindi ka natin makita. So, wag na. Pero kilala ko to vlogger to, si Angie Gabor ba yun? Tapos, ito. Check natin ng kaunti lang. Attention, mag-ingat sa mga illegal recruiter. Ang Multi-Development Corporation ay hindi konektado o kaugnay yung mga taong nagme-message na nag-aalok ng trabaho na sabing ka-tie up nila ang aming agency. Wala kaming anumang ugnayan o autorisasyon na ibinigay sa kanila. So, yan. Paalala lang yan, guys. Tapos, yan, mga scam alert. May bagong, tamo. Kaya maniniwala dyan, may mga bagong gumagawa ng page, kumokopya, So, ito, yung may blue check, guys. Yan, yung blue badge. Blue badge ba tawag dyan? Verified badge pala. Verified badge. So, dyan yun. Tingnan nyo. So, tingnan natin yung ilan sa mga asan na yun? Ilan sa mga mga napaalis. Today's deployment are TITP 1 and SSW. Ingat po kayong lahat. Di ba, katuwa naman, Omeda to gozaimasu, gambatte kudasai minasang. So, congratulations at good luck good luck to all of you. Di ba? Legit yan. So, may hiring ba? Ito, job fair, guys, So, ngayon ay December 7 na. Tapos, job fair sa mga taong gusto mag-apply tara dito. Ito ay November 4 pa. Tamaraw Hall, Capitol, Main Building, Mamburao, Occidental, Mindoro. Sa Mindoro, diba? Yan, tingnan natin to. Pinost to yung November 12 sa mga taong gusto mag-apply sa amin. Taga Mindoro. Taga Mindoro, guys, November 14, so lagpas na. Tagal na. So, ito yung yung mga job list nila, List of job vacancies, Furniture making. Di ba, mga carpenter dyan, mga nagagawa ng mga
silya, upuan, like ng tatay ko. Ayun, kasi matanda na, hindi na yun kaya. Reinforcing construction, parang scaffolding ba to? Cultivation, agriculture, mga farming, ready-made meal manufacturing work sa factory to. Tapos welding and iron works. Tapos, iba pa pala to. Scaffolding, excavators, plumber, carpentry, reinforcing construction. O, diba? Total number of job vacancies per position. O, tigsa 50 taong kaya, oh. Ang pwedeng mag-apply, guys, oh. O, diba? Peso na Cavite. Join us in job fair. Madami pala silang dyan na job fair, guys. So, ano na to, guys, ha? Meron pa ba iba? I-follow nyo to. Ayan, no? Japan, hiring, skilled works, welder, painter. Painter ako, guys, ha? Farmer, machinist. O, di ba? Machinist din ako. Pwede din ako dyan. Heat insulator, steelman, framework, scaffolder, tile setter, plasterer, masonry, plumbing, concrete, pressure feeding, any construction worker related. O, female applicant. Sa male to pala. Agriculture, poultry, dairy farmer, food processing, electronics, and plastic mold. O, di ba? Ano natin to? Sa mga taga-Nueva Ecija. O, di ba? Ito na pinaghihintay nyo. October 31. Lagpas na naman. Pero pinapakita ko, guys, is yung mga hinahard nila, ha. Para may sample naman tayo. So, ito, guys. Lang kayo. Ang suggestion ko na lang dito is mag-swipe din kayo dito sa page na to. Tapos, yun. Mag-update lang. Kumbaga, tingnan nyo ng mga updates kasi mamaya kung nasaan lugar kayo, malapit is magpa-job fair sila. O, diba? Pwede na kayo dyan. At least you try. Try mo lang nga i-try. Tapos, ang next natin ay RHB Placement Agency. Yun, ito. Dito na. Na-search ko na kasi ito kaya lumalabas na agad eh. Yan! Papunta din tong Japan, no? Guys, RHB Placement Agency International. O, follow nyo na. O, kaya screenshot nyo na, guys. Tapos, meron siyang 5,000 followers. Mission. Basta, nag-agency yan para makaalis. O, diba? Ito yung mga napapaalis na nila. O, excavator, construction, food processing. Tingnan natin yung hiring. Congratulations our farmers and excavators. Oh, paalis na, oh. Nakaalis na pala. So, tagal na, March pa. Wala silang update. Pero, try nyong mag-reach out dyan. Dito, meron naman silang, links na to. Oh, may links pala sila, guys, oh. Tapos, meron din silang contact info dito. Pwede kayong mag-email. Ano to, ayaw? Connection is not secured. Ayaw ng ng firewall. Oh, basta yan, guys, oh. So, hindi ko alam kung bakit wala silang mga post ng last year pa to. Wala silang post ng mga hiring, guys. Mukhang malapit kayo. Las Piñas lang to, oh. Pulang Lupa, Las Piñas, Philippines. So, yan, search nyo lang, guys. Wala tayong makitang update ngayon, eh. Hindi sila updated sa, sa Facebook page nila, no? Yan yung pangalawa. Ito yung pangatlo. Premium Quality Work Solutions Corporation Japan Department. Anong department ba to? Yan, no? Papunta ding Japan yan, guys. Ito yung patatlo sa mga na-search natin. So, meron siyang 230,000 followers. Tapos, ang agency nila ay sa may Malate, Manila. So, may info din dito, guys. So, tingnan nyo na lang. Screenshot nyo na. Screenshot nyo na yan, guys. O kaya i-follow nyo na agad para updated kayo sa mga ipopost nila. Ito ba? Ito medyo updated to, oh. Tamo, post nila December 5. So, 7 ngayon na. December 7 ngayon. Thank you for trusting Premium Solution. Beware of illegal recruiters. We do not collect any fees, no placement, no processing fee. Diba? Wala kayong ilalabas na pera, guys. Pero, ang alam ko lang is, ang medical ata, kasi sa amin, ang medical namin, sagot namin, guys, eh. Pero, ewan ko sa ibang agency kung sagot ba nila yung medical or hindi. So, much better kung sagot naman nila, no? Pero, kung magpa-medical kayo magbabayad is, sabagay, okay lang din naman yun. So, much better na dapat alam niyo din sa sarili nyo na fit to work kayo, wala kayong sakit na madedetect doon. Kasi, sayang din ang pampamedical. Ang nagastos ko doon bago pumunta dito ay 10,000 pesos. Lahat na ba yun? Parang almost 12 or 10 nga pala. Kasi nakatatlong balik ako doon, eh. Kasama na yung pamasahe ko doon at gasolina. Parang isang beses ako nag-commute kasi naulan. Tapos, pag the rest naman, dalawang punta ko doon is nakamotor lang ako. Yan.
hindi kayo maglalabas ng pera dun guys ha. Walang placement fee, walang processing fee. Hindi sila So kami din ganun din. Congratulations deployed SSW livestock bound for Japan. O diba? Wala silang hiring. Nasaan na nga ba ang hiring? Pero yun yung mga napaalis nila. Oh, painter guys oh. Ano ko yan? Nasa ano ko yan? Nasa linya ko yan. Ayan oh. We are hiring TITP Metal Press bound to Japan. Guys, yung TITP is yun nga, Technical Intern Training Program. Yun yung visa namin dito. So, qualifications is male, at lalaki lang, may passport with at least 1 year experience. No tattoo. O, yun lang. No tattoo. So, yung tattoo naman guys, madami nagtatanong din sa akin na kung bawal daw ba may tattoo dito sa Japan, kung pwede daw ba. Pati ng mga part ng katawan ko. Ang dami nagtatanong sa akin kung bawal ba may tattoo dito. So which is pwede naman guys, no? Pwede may tattoo dito, pero depende sa agency na magpapaalis sa inyo, na magpaasikaso sa inyo. Kasi sa amin, may tattoo yung kasama ko na Pilipino dito. O diba? Depende yan sa agency guys kung tatanggapin kayo na may tattoo. Pero ito, ayaw nila may tattoo. No tattoo. Metal press, baka alam niyo yan guys. Baka may skill kayo niyan. Is pwede kayo dito. So mostly sa TITP naman, kahit siguro yung mga walang experience, nakakapasok naman. Ako di maalam magpintura pero nakapasok ako Pero galingan nyo na lang sa kung wala naman silang ang tawag dun, trade test, is galingan nyo na lang sa interview. So madali naman na, at least makaalis kayo madali na pagdating dito. Yun nga lang baka anga-anga. Pero sa una lang yan, ako nga hindi maalam magpintura, dito na ako natuto SSW painter bound to Japan, bound for Japan. Asa na? Wala na bang ibang dito? Ayun, hiring SSW scaffolder sa mga sa Japan na, mga naka 3 years na. Kata mo, 3 years finish contract. X or X Japan grade 3 certificate entry and exit stamp. Yan. Hiring SSW ulit to guys, hindi pwede to sa first timer. Pero sa mga nanonood na nakatapos na ng 3 years sa Japan, we are hiring welders Teko Japan X trainee, male, passport. Yun din ang niya. Requirements, guys. Ayan, TITP sa mga first timer naman to. Basta TITP sa mga first timer yan. Scaffolders bound to Japan for nakalagay na pala for first timers. Male, passport, physically and mentally fit with at least 1 year. So, yun nga, yung mentally fit din, hindi lang dapat talaga physically fit, yung mentally fit mo kasi mahirap sa abroad din. Although hindi naman kalayuan yung Japan sa Pilipinas. Pero, ang hirap dito guys kapag nag-iisa ka, kahit may kasama ka pala, is iba pa din yung malayo. Siyempre kahit gusto mo umuwi, is hindi ka makaka-uwi. Pero nasa iyo naman yan. Ako nga nagpaalam na sa boss ko na okay lang ba kada long weekend ko, kasi isang taon is may 3 kaming long weekend. So, tig-isang linggo yun. Kaya tinanong ko siya kung pwede ba ako umuwi at magbakasyon sa Pilipinas. Okay daw, wala daw problema. Sagot ko naman daw yun hindi naman niya sagot yun. Wala daw siyang problema. Basta lang daw babalik ako. Ayan, male farmer, guys. Bound to Japan for first timers. Qualifications, female, physically and mentally fit at passport. Guys, send your CV. Baka may dyan, may farmer dyan, guys. Di ba? Wala bang, di ba to pwede i-copy? Picture na natin kasi may kilala tayong farmers, guys. Isasend ko din to sa kanya. So lang, guys, yung Premium Quality Work Solutions Corporation Japan, ayun, i-follow nyo na din to guys para updated kayo kung may mga bago silang hiring or swipe lang kayo kung maka-jackpot kayo or makakita ng trip nyong trabaho or naayon sa skill nyo. So, next tayo, pang number 4. 4 na nga ba? 4. Ayun. Ito, kilala ko to. Madami akong friend nito sa agency dito. Prudential. Ito, PEAI, Prudential Employment Agency Incorporated. So, yan. Ito guys, madami akong kaibigan dito na naka-Prudential lang. So, legit na legit din to. It has been long time since we're able to communicate properly to our applicants in the community. We are very sorry experienced some issue with our original Facebook page last year, and we've been trying to recover it ever since. I'm sure you noticed that we are not been able to post. Nakapag-post na. Baka doon sa una, tamo B version 2 na to Ayan. Ito guys, legit tong Prudential, no? So, ito yung kanilang page. I-screenshot nyo na, tapos na lang kayo doon. I-follow nyo or mag-swipe kayo dito kung
may mga work na related sa ano mo, sa experience mo, ganun. Ito, for SSW pala to, General Food Service. Parang waiter, ganun. SSW. 175 lang kada ano, 175,000 yen. Mababa to guys, Okinawa. Mas mataas pala yung rate dito sa ano, sa Hamamatsu. Ito SSW, shipyard welders. Tapos wala ba ditong ano, for first timers guys. Automotive guys. Wala ba to? 4 days automotive training course to Japan. Di ba? Ay, nagpapa-training din sila. Maganda. Tapos, SSW. Ayun, TITP guys, mga karpentero dyan, Pwede to, Carpentry for Technical Intern Trainee Program, TITP. First timer. Pwede to. Qualification. Male, 20 to 35 years old, at least high school graduate. Di ba? Kahit di ka na-graduate ng college, makapunta ka dito. Pero dito sa Japan, guys, basta, may resume lang dali mo pag-apply ng work. Hindi na hinahanap yung mga diploma mo, TOR mo, yung mga records mo sa school. Hindi na hinahanap, guys. Basta may resume ka, natanggap ka. Medical, meron din ba? Meron din ata. Pero, medical, tapos hingin lang yung bank account mo. Ayun. Fit to work. Fit to work. Makakatrabaho ka na. Hindi tulad sa Pilipinas. Ang daming kailangan. NBA clearance, police clearance, barangay clearance, TIN number, SSS, pag-ibig, PhilHealth, tapos NBI pa. Ano pa? Yun nga lang ba? Minsan nga may bill pa ng Meralco hinihingi. Parang mag-i-installment. Pero dito sa Japan guys, resume lang, tapos ID mo, tapos bangko mo, okay na. Doon na papasok yung sahod mo. Ito, with at least minimum 1 year relevant work experience sa carpentry, physical and emotional healthy. So, yung physical, madali naman yung gawa ng paraan, pero yung emotional, yes, yun, kailangan mo talagang matatag dito. Kasi sinisigurado din nila, dapat emotional healthy kasi nga hindi biro ang mag-abroad. Willing to undergo 4 months training, 4 months Japanese language training, free of charge. Free of charge na guys! Di ko lang alam kung babayadan din yung babayadan dito yung titirahan nyo, parang dormitory. Ito, documentary requirements, updated resume, passport, unang-una yan. Photocopy original or DFA receipt. DFA receipt, ibig sabihin ay... OR pala, DOR. Photocopy and original OR DFA receipt. Bakit kailangan pa ng OR? Kunyari hindi ko na alam yung OR ko kung sakali, PSA, birth certificate, 6 pieces, 2x2 ID pictures, white background, formal attire. High school, college diploma, photocopy, high school or college diploma. Year registration and pay certificate, DMW professional skilled workers. 1 long brown expanding envelope. Guys, sa mga first timer ito carpentry, automotive. Pwede guys, first timer. Sa mga mekaniko, automotive mechanics. Interview schedule December 9, 10, January 8, 15 at 19. Yun yung nila, ito yung salary, Pero di naman nyo alam, 142,000 yen lang. Siguro gross, net na to. Ang gross niyan mag-around 190 to 170 to 180 yung gross. Pero ito 142 siguro net na to. Ayan male, automotive servicing NC1 and NC2 or graduate of automotive engineering. Meron pala at least high school graduate, at least 1 year relevant work experience as automotive mechanic. For light vehicle, truck, auto repair and auto painting work, willing to undergo pre-trade skill test. Yun, may trade skill pala dun. May trade test ba? And guys, sa mga di ba, sa mga first timer, pwede kayo dito. Automotive, mekaniko. So yan, and ito lang guys. Last but not the least, yung aking agency na Nevica Human Resource International Incorporated. Yan, ito yung agency ko guys, na sa lang to, sa may Makati, sa Pilbur Street to, at malapit to sa cash and carry. Itong agency ko na to. So, yun, nasa Google Map naman yun. Hiring sila, hiring nga talaga to kasi we are close. Office of Immaculate Conception declared special non-working holiday. Office Operation will be resumed on December 9, Tuesday. Sarado ng
Lunes. So, ito yung Nebica, guys. Ito yung aking agency. Which is, hindi naman talaga ako nag-apply dito sa agency na yan. Kasi, ang reason kung bakit ako napapunta ng Japan is recommendation ng mga kaibigan ko. Kaklase ko nung college. Okay, so, kaya sila nakapunta dito is para gawa din ng school namin. Parang nag-tie up ba yung school namin. Tapos, yung Wiska dito sa Japan. Tapos yun, ang naging partner lang nila na taga-ayos ng mga documents is yung Nebica. Ito. Dati nga, Richelle mag-sisters agency yan, Richelle at saka Nebica. So, nilipat na kami lahat sa Nebica kasi parang inalis na yung Richelle. Ito na lang. Nebica. So, yun nangyari. Ang nag-interview talaga sa akin ay hindi agency, kundi ang Wiska yung nandito sa Japan. Si Sensei, si Tomoda Sensei, umuwi na Pilipinas, sila yung nag-interview sa akin. Yung hapon. Ayan, ito. Hiring to guys kasi sinalok din to si Tikboy, yung friend ko na dati ding nasa Japan. Kung gusto daw niya bumalik ulit sa Japan kasi hiring ng welder. Ito hiring ano to, job position. Building cleaners, food processing, scaffolder, stillman, welder, bound for Japan under TITP. Sa first timers. Sa mga first timer kayo, guys. Sa mga first timers guys, di ba, pwede na yan. Kung may kayo dyan, food processing, mas madali siguro to, di ba? We are hiring civil construction work, excavation work, demolition work, exterior wall construction work, at waterproofing wall work. So, tungkol sa construction, baka may kayo dyan, baka may skill kayo nyan, pwede kayo dito. Submit your resume and other relevant certificates to Nebica hri@yahoo.com.ph or nebicahri.ssw@gmail.com. Yan guys, napanginaantay nyo. Apply na kayo. Hiring, construction work, scaffolder, welder. Japan ulit to. Hindi ko lang sure kung nagpapalis din sila ng ibang lugar, ibang country. Pero alam ko Japan lang din Hiring. Calling all ex-trainees from Japan under scaffolders, welder, construction, shipbuilders. Sa mga construction pa din to sa mga ex-Japan to. We are hiring construction painter. Hindi ko kaya ko ba yan? Pero hindi na naman ako. Bound for Japan under specified skilled category. So, SSW baga to. Ex-trainee is an advantage. Ex-trainee or first timer. Pwede dito, guys. Basta maalam kayo magpintura. Job fair din sila, sa Dumaguete, pero July 30 pa to. Yan, guys, kung gusto nyong mag-apply, ito ang kanilang contact Yan, nakikita nyo ba yan? Unit 102 and 202 plus Unit 201. Artemis Place, Makati, 5065 Fillmore Street, corner Enrique Street, Palanan, Makati City, Makati, Philippines. Diba sa Makati lang yan? So, ito, agency ko to yung Nebica na yan. So, legit din naman yan. So, lahat naman ng sinabi ko, guys, is legit, guys. Itong mga pinag-search natin na yan, Legit to, guys. So, ano pa inaantay nyo? Punta lang kayo ng Japan, So, yun. Sa mga gusto mag-Japan, guys. So, sana na-screenshot nyo para makatulong man lang ako na o kaya makapagbigay ng idea kung paano ba kayo magsisimula para makapunta dito sa Japan, So, actually, hindi naman talaga ganun sobrang kalaki ang sahod dito sa Japan. So, kung ikaw ay ordinaryong manggagawa lang sa Pilipinas, ordinaryong empleyado na nagtatrabaho na kahit medyo above minimum ng konti o kaya nasa minimum wage, is para sa'yo ang Japan, guys. Dito naman is makakaipon ka talaga unless kung maluho ka sa mga bagay-bagay or lagi kang padala na kahit konting hingi ng nasa Pilipinas ipadala is mahirap makaipon talaga unless kung kailangan lang talaga, di ba? So, kung i-spoil din mo nasa Pilipinas, hindi ka talaga makakaipon ng maayos dito. Tapos, hindi naman talaga ganung kalakihan ang sahod. Pero, kung ikukumpara mo naman sa sinasahod mo sa Pilipinas, is mas better dito sa Japan na magtrabaho ka, guys.
Tulad ko, magkano ba kinikita ko nun sa isang buwan? Almost 15,000 lang isang buwan. Babayad pa akong bahay, kuryente, tubig, internet, o diba, gasolina ko pa sa motor. Ay, sabi ko, hindi ko nga kaya sa Japan talaga. Gusto ko sa Japan, kaya bumalik ako dito. Nag-grab din ako, pero hindi ko kaya talaga yung pagod sa pag-grab at stress sa traffic at stress kapag matumal kasi paano maghuhulog ng kotse, paano yung dapat pikitain talaga akong ganyan. Dito, patay-tayo lang ako sa trabaho. Gagalingan mo lang din minsan magpatama kapag kunyari, hindi naman laging busy yung company. Pag hindi busy yung company. Kasi ayaw din naman ng mga hapon na wala kang ginagawa kahit wala kang tatrabahuhin. Paglilinis-linis ka, ganun. So, nakakapahinga. Unlike sa Pilipinas na, kunyari, nasa factory ka, OT-OT, balda-balda sa OT, pero magkano lang din yung kikitain, no? So, yun lang mga kawasak. So, hanggang dito na lang kasi sinamantala ko lang to na wala yung kasama ko para makapag-ingay ako ng kaunti dito, no? Hindi din ako makapag-vlog ngayon sa labas kasi nga, napakalamig. So, pakita ko sa inyo kung ilang degree ngayon. Winter ngayon, eh. Mainit ngayon, guys. 12 degree. Tama ba? Baka hindi to updated, Ba't ako nilalamig? 12 degree. Ngayon, mainit pa to. Kasi nag 1 degree kahapon, eh. So, bakit ngayon mainit, no? Pero ang lamig. Feels like 7 degree, guys, no? So, mga kawasak. So, sana nakatulong tong video ko na ginawa para sa inyo. At least, kung mahirap talaga sa Pilipinas, is welcome kayo dito, guys, sa Japan. So, gustong-gusto ng mga Japanese yung mga Pilipino kasi madali silang matuto. Madali tayo matuto. Tapos, napaka marespeto sa kanila ba. So, yun lang. Payo ko lang is huwag niyong sisirain yung ng Japanese, yung tiwala. Kapag binigyan kayo ng trust, is huwag niyong sisirain. Tsaka, ang kagandahan sa mga Japanese, pag nagustuhan ka niya, is madali kang mag-request. Katulad ko, nagustuhan kasi magaling ka magtrabaho, ha. Magaling ka sa trabaho. Kaya ba yung trabaho? Okay ka sa trabaho. Wala kang bad record sa kanya na pinapakita ko. Kaya, basta yan, goods ka sa trabaho, ganyan. Katulad ko, hindi naman sa pagyayabang. Hindi man ako magaling magpintura, pero maayos naman ako magtrabaho. So, lahat ng trabaho naman doon nagagawa ko ng ayos. Kaya, nagka-pulso ako kay boss sa may-ari ng company namin, sa Sacho, sa boss namin, nung bago ako umuwi, at binili niya sa akin ay kung kailan mo gusto bumalik dito sa Japan, is magsabi ka lang sa akin, pababalikin kita. So yun, yung nakaisip akong bumalik after 2 years ko sa Pilipinas, sa hirap ng buhay, nag-decision ulit akong bumalik. So, although may madami na ako napag-applyan, mga tumatawag sa akin, so malit lang din naman yung bigay. Sabi ko, dito na lang ako sa boss ko kasi alam ko na yung trabaho. Tapos, ganun din naman yung sasahurin sa ibang company na tumatawag sa akin. Dito, at least sanay na ako dito sa lugar na to, sanay na ako sa company, kilala ko na yung mga nandito, kilala ko yung mga katrabaho. Tapos, madami akong friends around dito sa Hamamatsu. So, kaya nag-decide ako dito na ulit. So, pumunta ako sa boss ko. Tinanggap ulit ako, di ba? Galingan mo lang para kung sakali na makarequest ka sa mga boss nyo natin, sakali may katulad niyan nangyari sa akin na nag-request akong bumalik, is wala siyang dalawang isip, tatanggapin ka kasi okay naman yung pinakita mong trabaho. Yun lang, guys, nag-isip ako kasi wala ako mag-take ng N-Yong or N4 para sa SSW. Gusto kong kunin yung another 5 years dito. Siguro yun yung last kong kontrata kung sakaling ang kapangit ng buhok ko. Kung sakaling makapasa ako sa N4 kasi kailangan yun bago mag-SSW. Yung 5 years, siguro yun yung last kong kontrata dito sa Japan. So, titiisin ko na. Kada long weekend na lang is uwi ako ng Pilipinas. Yan lang, guys. Sana nakatulong and see you dito sa Japan, guys. Gambatik ko dasay.